Tuwing Wednesday at saka Saturday, laba day ko talaga. Kahapon ay Miyerkules, kaya ito yung mga kaganapan ko. Maaga akong gumising, 4:30 ng umaga para magluto na nga nitong pambaon ni Mister. Ako bilang asawa mga mare, gigisingin ko na lang yung asawa ko para magkape. At wala na nga siyang ibang gagawin kundi magpapatuka lang ng mga alaga niya. Yung bag niya, yung baon niya at yung mga dadalhin niyang damit, inaayos ko na nga yun bago pa man siya magising. Pero tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, ginigising ko siya ng medyo maaga. Dahil laba day ko nga at kailangan nga niya na mag-igib nga ng tubig na panlaba. Dahil palagi ngang tambak yung aking labahin, hindi ko siya matatapos lahat-lahat kung ako pa nga yung magtutungga or mag-iipon ng tubig. Sa pagtutungga pa lamang or sa pag-iigib talaga naman ngang pagod na pagod ka na. Paano pa yung mga labahin mo na sandamakmak, diba? Pero mga mare, hindi ko na kayo isasama sa paglalaba ko. Kasi lalo lang talaga akong matatagalan kapag nag-video pa ako. Kaya after ko na maasikaso si Mister at makaalis na nga siya, naglaba na din nga kaagad ako. Umaga pa lang talaga mga mare, paggabi na nga yung pagod ko. Pero ito na nga mga mare yung kaganapan after kong maglaba. At lahat ng nakikita nyo dyan na nakasampayan yung nilabhan ko. Parang mag-aalas 10 na dyan ng umaga. Sa halip na magpahinga, nakita ko na naman nga yung nakatamba ko ditong mga linisin. Na nung nakaraan ko pa nga gustong linisan. Kaso lang palagi nga nag-uulan. Hindi ko talaga masimulan niya. Pero kahapon nga dahil maganda pa yung panahon, nilinis ko na rin nga. Ako maya-maya na nga ako magpapahinga pagkatapos ko nga dyan sa ginagawa ko para isang pahingahan at isang pagoda na rin. So bali dyan mga mare, naglagari nga lamang pala ako nitong pagpapatungan nga nung aming tagal ko na ngang inutos yan kay Mister pero hanggang ngayon buo pa rin at hindi pa nalalagari. Ako na nga lamang talaga yung napagod sa pag-uutos kaya ayan ako na lang yung gumawa. Kapag siya pa nga yung hinintay ko, naku baka nabulok na lang talaga tong patungan na to hindi pa nalagari. Bali 3 layers talaga yan, napatungan na yan. Ginawa din lang yan ni Mister. Yun kasi mga mare, nahilig nga kami na mag-alaga ng mga isda. Yun nasa aquarium. Yung mga beta, gapi. Tapos yan, naisip ni Mister na maggawa ng ganyan para patungan nga ng mga aquarium. Pero dahil nanawa na nga kami at wala na nga rin kaming mga isda, ayan, nakapatambak na yan dito sa may likod. At pinagtatambakan na nga lamang talaga yan kung anik-anik nga ni Mister. Bali dyan pala yan nakalagay sa may kabilang side, dyan sa may lamesa na kulay blue. Nandun yan sa may sulok na yun, tapos nandyan nga nakalagay yung mga anik-anik nga ni Mister. Yung mga gamit-gamit niya sa trabaho, yung mga pintura na natira, gamit niya dun sa mga manok niya. Inalis ko na nga yun kasi talaga naman nga pinupuntahan ng pusa dito sa amin at dyan nga natutulog. Nagpuputik nga yung mga gamit. So baling ginawa ko, tinanggal ko na yung mga hindi talaga kailangan. At yan lamesa na blue na nga lamang yung inilagay ko diyan, gawa ng hindi nga nakakaakit dyan yung pusa na maliit. Bago pa man ako mag-video mga mare, nakapagtabas na rin nga pala ako dito. At marami na rin talaga akong nagawa dyan. Di na nga lamang kaagad ako nakapag-video gawa ng tinatamad nga ako mag-setup ng camera nung nag-umpisa nga ako maglinis dyan. Pero nasa isip ko nga noon na hindi na nga sana ako mag-video. Pero naisip ko naman na wala akong pang-upload kinabukasan kaya ayun. Kinuha ko rin nga yung cellphone ko at nag-video-video na nga ako dito. Sa totoo lang nakakatagal din nga kasi talaga kapag ka nga palipat-lipat pa nga yung ating camera. Kaso lang wala trabaho na natin yan. So bali si mother nga pala yung nakikita nyo dyan sa may bintana, dyan sa may kwarto. Naglilinis din nga pala siya dyan. At yan nga pala kwarto ng mga kapatid ko. At dyan nga pala kami nagkakwarto ni Ining kapag ka nga mainit talaga dito sa amin. Dyan kami tumatambay at dyan na rin nga kami nakikitulog kapag ka nga tanghali. Anyway mga mare, ito po ay likod ng bahay namin. May nag-comment kasi noong nakaraan, ang sabi niya nga pagpasok daw ng pinto lababo daw agad. So bali mas gamit lang kasi talaga namin itong pinto dito sa may likod kumpara dun sa may harap. Madalang ko lang talagang buksan yung pinto dun sa may harap gawa ng ayoko nga na nakikita nga yung loob ng bahay namin. Anyways mga mare, ayan, dumaan nga ito si kuya na nagtitinda ng bonete at bumili lang ako ng 40 pesos. Gawa ng nagugutom na rin talaga ako. After nung ganap na yun, hindi na nga ulit ako nakapag-video. Marami pa rin nga akong nagawa. Gawa ng inasikaso ko na rin si Ining, niliguan ko, pinakain ko. Tapos ayun, naligo na rin nga pala ako at pagkapasok ko, ayan, hindi pa rin nga nakapagpahinga ang mare nyo. Hindi kasi talaga ako makakapagpahinga kaagad mga mare, gawa ng, di ba naglaba nga ako. So yung mga kalat or yung mga imisin dito sa loob, hindi ko nga nagawa. Konti lang naman yan, gawa ng bago nga umalis si Mister, naglinis na ako ng lababo, nitong kalan, tsaka nitong lamesa. Dinamitan ko lang naman yung jug namin, gawa ng natuyo na rin nga, gawa ng nilabhan ko din yan. Tapos binalik ko na rin nga pala dun sa dating pwesto. So, nagsabi nga pala na mag-alaga nga daw ako ng pusa para nga daw hindi puntahan ng daga itong aming kusina. Ay naku mga ma, meron po kaming pusa dito. Yun lamang nga tag-umanak na nga. Kaya hindi na po yan makaakyat at makapaghabol nga ng mga daga. Pero buti na lang talaga hindi na nga bumalik yung nag-iisang daga na nakakita ko nga dito sa may taas. Na pumupunta nga dito sa may likod ng aking lutuan. Pero ito pong pusa namin masipag po talaga yan. Kahit nga ipis, butiki, hinuhuli. Palagi ko naman nga yung nababanggit noon na talagang walang kaipis-ipis dito sa aming loob ng bahay. Gawa nga dito sa pusa namin. Tapos noon nga nagkaanak pa yan ng 4. Tapos ayun,
noon, magagaling din nga manghuli ng mga ipis. Kaya talagang nasaid nga yung mga ipis dito sa bahay. At kahit yung mga daga natakot rin nga. At nga ngayon nga lang ulit ako nakakita. Dahil nga lamang sa hindi na nga makapanghuli pa nga itong aming pusa, kaya ayun, nagkaroon nga ng daga dito. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, wala na. Ganito nga pala yung labas namin mga mare. Green na green talaga, maraming halaman. Nagtutubuan na nga ulit yung mga halaman ko na namatay. Si mother na nga pala yung nag-aasikaso niya. Hindi ko na rin nga talaga maharap. Noon napakarami kong halaman at punong-puno talaga itong harap. Pati na rin nga yung mga gilid at kahit yung terrace ni mother. Naku, punong-puno yun ng halaman. Itong kusina namin noon, hindi pa siya kusina noon. Parang pinaka-terrace namin siya. At punong-puno din ng mga halaman. Pero ngayon na yan, kukunti na sila. Nakakamiss nga yung dati kong garden. Nagko-collect talaga ako ng mga halaman noon, iba't ibang halaman. Talagang kahit pandemic mga mare, na ilaban ko pa rin nga yung pagbili-bili ng mga halaman at pagko-collect nga ng iba't ibang halaman. Kasi yun na rin talaga yung naging stress reliever ko nga nung pandemic. So yun nga mga mare, nakakaramdam na rin talaga ako dyan ng pagod. Pero di pa nga ako makakahiga kasi basa pa nga tong buhok ko. Kaya ayan, naghanap na nga lamang ulit ako ng pwedeng gawin. At naisip ko nga na diligan na nga lamang tong halaman ko dito sa loob. Papasok ko kasi nyan dyan, ngayon ko pa nga lang ulit madidili. Diniligan ko lang naman yan mga mare, tapos ayun, nakapaglaro lang ako saglit dito sa mga pusa at pumasok na rin nga ako sa loob ng bahay. Nagpahinga at nakatulog din naman ako saglit mga mare. Ako, napahaba na naman nga itong ating video, pero sana napanood nyo hanggang dulo. So paano ba yun mga mare? Maraming salamat sa panonood at bukas ulit. Bye!